Ganun ka-traitor yung ulan dito. Okay, so balik ka dito. Whiteboard. Yung whiteboard. Ayan. Right. Okay. Right. So let's go back to the ball game. Okay? So ngayon guys, ang pag-usapan natin ngayon is yung concept ng mga GU. Okay? So pag GU, it's ang magiging bida-bida dito guys, yung kidney na to. Okay, itong ating kidney. Okay? Yung kidney. Okay, yung kidney na meron niya mga tawag dito, mga filtering unit, di ba? Yan. Or these are your kung nakikita niyo yung mga ano na yan, mga para mga bean shape na yan, they are your the renal pelvis. Okay? Yan yun. Tapos yung kidneys natin guys, remember na yeah, meron yung mga structure yan. Meron yung ureters na yan. Okay? At yung ureters na yan, directly papunta sa bladder yon yung kanyang ano, yung kanyang structure. And syempre guys, itong ating bladder naman or the urinary bladder, nagko-contract yan, okay? Nagko-contract at saka nagpapalabas yan guys ng urine. Okay? And sa bladder, meron tayo ditong urethra. Kaya naman yung ating urethra. Okay. So, ang bida-bida ngayon dito guys sa concept ito is yung kidney. Okay, yung dalawang kidneys natin which are the major filtering units of your body. Okay, yung dalawang kidneys natin guys. Okay. Yan yung kidneys. Okay. Yan. So, each kidney, okay, meron yung mga tawag dito, blood supply. Okay? So, yung blood supply ng kidneys, guys, malamang galing yan sa aorta. Okay? So, at saka, yeah, maraming role na ginagampanan yung kidney sa buhay natin. Pero tatanda natin that the primary role of your kidney is ito lang talaga, is your filtration. Okay? So, yung primary role niya is your filtration. Kaya meron siyang filtering unit, guys, ng tawag is yung mga nephrons. Okay? So, kaya yung nephrons, they are the filtering unit of your kidneys. So, may mga nephrons yan. So, parang ganito, yung nephrons natin. Okay? So, yan yung parang, ano niya, parang filtering unit. Okay? Ng ating kidneys. Okay? That's your nephron. Tapos, yung filtering units na yan, guys, meron yung mga ducts, di ba? May mga ducts yan, guys. Okay, mayroon yung mga ducts. Okay? Meron yung mga ducts natin. Okay? Tsaka ascending. Eh, meron yung mga tawag dito, collecting ducts. Okay? Yung mga ducts natin dito sa ating kidney. So ngayon, guys, remember this one. Ang nephrons natin sa loob niyan, merong functional unit sa loob ng nephrons. Ang tawag doon, that's your, ano yan, yung ating, ano guys, glomerulus. Diba? So yung mga dugo guys, galing sa ano, there are millions of nephrons dun sa kidneys natin. So, para sa mga small na mga filter, mga ano, mga parang mga salaan, okay? Or yung nagfi-filter, nagsasala ng ano ng tawag dito ng blood. So dito sa glomerulus natin guys, ano ito yung blood. So medyo red pa yan. Okay, so blood yan sa dito. Okay? So yung blood isasala. Tapos yung mga ano, yung mga dugo, yung mga RBC, kailangan hindi sila lalabas. Kailangan walang protein, kailangan walang sugar yung ating urine. So, ang lalabas lang doon, dapat yung waste lang talaga. So, yung waste na yan, guys, walang iba kundi yan na yung ating ano, yung ating urine na may lamang tubig, may lamang mga excess na electrolytes at merong ding lamang mga urea at saka creya or the waste of your muscle and protein metabolism. At pupunta yan sila sa collecting ducts at ipapalabas na yan sila doon sa kidneys to the ureters. Okay? So, ganun yun. So, technically, dapat yung lalabas doon sa ating tinatawag guys na ano na collecting ducts, dapat ang lalabas doon is yung urine na lang. Kaya yung urine na lang, natatandaan dito. Tapos guys, another thing important thing to consider in your kidneys guys, kailangan guys, ito ha, filtration yon. So para malaman mo kung intact yung kanyang nephrons natin, kailangan meron tong mga function test. Okay? So may mga function test din naman tayo na gagamitin to see how well your kidneys are functioning. So sa function test natin guys, meron tayong kidney function test. Una, meron tayong creatinine. Okay, itong creatinine talaga mga kapatid, okay? The normal creatinine in the blood is that's your 0.5 to 1.5, okay, mg per dl. Sagad na po yung 1.5.
Okay? So remember this one that your CREA, this is the best indicator of kidney function. Again, ulitin ko, your creatinine is the best indicator of your kidney function. Again, your creatinine is the best indicator of kidney function. Sir, bakit best indicator yan? Kasi ito yung creatinine, guys. Tandaan natin, this is a product of your muscle breakdown. Kaya again, your creatinine is a product of your muscle breakdown. Or should I say muscle metabolism. Guys, yung creatinine, hindi siya nare-reabsorb sa kidney. Okay? Hindi rin siya na-produce sa kidney. Okay? So si muscle yun. Kaya ang point dito, dahil hindi siya nare-reabsorb sa kidney, the only way, okay, or the only way to get rid or to excrete your creatinine is through the kidney. At yung role ng kidney sa creatinine, isa lang talaga yung role ni kidney sa creatinine. And it's just your excretion. Okay? Kaya uulitin ko, the role of the kidney, yung kayang gawin lang ni kidneys doon sa creatinine is only to excrete it. Okay? Wala silang ibang, hindi tulad ng urea, kasi yung ibang mga urea, pwede kasi yung ma-reabsorb. Okay? Kaya bumabalik sa bloodstream. Pero itong creatinine, guys, pinapalabas lang talaga to. Hindi na reabsorb, hindi na produce. Okay? Kaya that is why, itong creatinine, siya yung best indicator kasi kapag mataas siya, hindi nagagawa ni kidney yung nag-iisang trabaho niya. And the only work of the kidney in the terms of your creatinine is only excretion. Okay? So kapag sira yung kidneys, that means na hindi nagpapalabas ng ng CREA. Kaya pag tumataas si CREA, it means that okay, mayroong tayong kidney damage. Okay? Tapos on the other hand, meron naman tayong yung BUN, which is the byproduct of your protein, okay, metabolism, or the blood urea nitrogen. So yung 10 to 20 mg per dl. Okay? mg per dl. 10 to 20 mg per dl. So itong BUN natin, it's the second best indicator. Okay? Ano lang siya, guys? This is a byproduct of your protein metabolism. Again, of your protein metabolism. Pwedeng tumaas yung BUN levels mo, kapatid, kapag sobrang dami ng protein na kinain mo. Okay, pag high protein diet ka, pwede tumaas yung ating BUN. Okay? So, ang meron dito, guys, ito yung andito sa BUN natin yung urea. Okay? So, which is the waste. Okay? Saan galing yung urea, sir? Galing yan. It's a waste from the liver. Okay? So, galing yan siya, guys, sa liver, yung ating urea na yan. So, ang point dito, mga kapatid, before siya sa liver, okay, pagdating niya sa liver, guys, ang ginagawa ng liver natin is yung ammonia, kino-convert niya sa urea. Okay? Pagkatapos mag-convert ng liver, yung ammonia sa urea, ibibigay na niya yan doon kay kidney kasi ang work ng kidney is to excrete the urea through the urine. Kaya yung urine, amoy ammonia kasi doon yun yung base ng urea. Okay? Kasi alam naman natin, di ba, na from your protein, amino acids, pag nag-breakdown yun, meron tayong byproduct na na ammonia. And then the ammonia will be converted by the liver doon sa urea, and the urea will be excreted. Okay? Dahil tatandaan natin. Okay, so si BUN. Tapos, pag may narinig ka din, guys, na na creatinine clearance. Okay, meron din tayong creatinine clearance. Okay. Pag sinabi kong creatinine clearance, guys, mini-measure niya kung gaano kabilis magpalabas ng creatinine sa isang araw. Okay? Kaya ang magiging basehan ng creatinine clearance is ang basis nito, okay? Ang baseline ng creatinine clearance kasi si creatinine clearance, guys, it is a 24-hour urine collection. Okay? Okay, 24-hour urine collection siya plus your creatinine levels. So, pag sinabi kong creatinine, guys, take note, your creatinine at saka yung BUN, puro yan sila mga blood tests. Pero pag creatinine clearance, meron ng 24-hour urine collection. So, ang ginagawa dito, guys, to determine the creatinine clearance, okay, kailangan dito yung levels ng creatinine, kailangan din po ng weight, ng age, ng sex, at saka race ng patient. Kaya, yun yung kailangan. So, i-compute din ng doktor. Hindi natin problema yun kung paano mag-compute yan.
So basta yung creatinine clearance is based on the levels of your creatinine in the blood, the weight of the patient, the age, the sex, and the race. So ang ginagawa ng creatinine clearance, guys, minimeasure niya kung gaano kabilis yung pagpapalabas ng creatinine sa katawan. Okay? So, kaya kailangan niya ng 24-hour urine output collection. Okay? So, pag creatinine clearance, ano na siya, urine. Para pag creatinine at saka BUN, they are your blood tests. Okay? So, that's the first job talaga ng kidney. The job is, guys, to excrete, para magpalabas talaga, kapatid, ng waste product natin. At aside pa dyan, guys, tandaan mo, yung kidneys din, mga kapatid, take note, sa kidneys natin, hindi lang yan nag-excrete. Okay. May kinalaman din niya siya, guys, sa FN, fluid and electrolyte balance. Okay? Kasi siya kasi yung main recipient ng ating aldosterone or the mineralocorticoid. Okay? And another thing, your kidneys also may release din niya siya na hormone, and yung hormone na yan is your erythropoietin. Diba? Your erythropoietin. Okay? Yan yung hormone na nire-release ng kidney. So ano yung erythropoietin? Yan yung hormone which is necessary for your RBC formation. Okay? Yan na erythropoietin, necessary yan for your RBC formation, for your RBC formation. So primarily, guys, tandaan natin, the major role of the kidney talaga is excretion aside from the fluid, electrolyte balance, and of course, for your RBC health. Okay? Yung tatandaan na yun dito. So kapag nagkaroon ng problema yung kidneys, affected din dito yung filtration, affected yung fluid and electrolyte balance, and affected din po, guys, yung hormones that will trigger the start of your RBC production. Ang tawag doon erythropoietin. Okay. Ngayon, guys, paano nasira yung kidneys? O, dalawa yon. Una, take note, next slide ko na to. Okay, the next slide ko na in 5, in 4, in 3, in 2, and in 1. Okay. Yung una, take note. Guys, nasira yung kidney kasi biglaan. Bigla na lang nasira yung kidneys. Ang tawag doon, AKI. Okay, ano yun, sir? Acute kidney injury. Okay, AKI is your acute, tapos C is your kidney, tapos I is your injury. AKI, acute kidney injury. Or, doon, tinatawag yan, guys, na ARF. Okay? ARF, or that's your acute renal failure. Okay? AKI or acute kidney injury, or tinatawag na acute renal failure. Okay? Remember this one. Points to consider kapag ito ay ARF or AKI. Guys, tandaan mo, this happens all of a sudden. This is sudden and abrupt. So, biglaan, sudden and abrupt in onset. Bigla na lang nagkaroon ng renal failure. Okay. And take note, this is a temporary. Okay? So dahil temporary yan, that is what you call, mga nurses, as your reversible. Temporary and reversible. Ano yun? Temporary and reversible na loss of kidney function. Temporary and reversible na loss of kidney function. At alam mo na yung kidney function. That's for filtration, to excrete the waste. That is also for your fluid and electrolyte balance. And that is also for your, ano pa yun, sir? Yung ating RBC formation. Diba? Yan yun, So again, temporary lamang yun na mawawala. Kaya dahil temporary lang din, guys, yung signs and symptoms ng ating ARF. Okay. Kaya, guys, take note, pag sinabing ARF, this is biglaan, but again, it is temporary or reversible. Okay. Ngayon, guys, pag tinanong ka kung ano ang mga dahilan kung bakit merong ARF, ang mga causes niya, siya din yung magsasabi kung ano yung types ng ARF. Okay? The causes of your ARF will tell you, or the AKI, it will tell you kung ano yung types ng AKI na meron ka. Okay? For example, ganito yan. Meron tayong 1. Meron tayong pre-renal. Okay? Pre-renal na acute kidney injury. Guys, pag sinabi kong pre-renal na acute kidney injury, from the word pre, ano yung pre? Before. Take note, ang problema dito, sir, is there is a decrease. Okay? There is a decrease in the blood supply. Okay? There is a decrease in the blood supply of, or to, there's a decrease in blood supply to the kidneys. Okay? So
nakukulangan si kidneys guys ng blood supply. At bakit nakulangan si kidneys ng blood supply? Kasi ito yung mga common na dahilan. Okay, sir, nakulangan si kidney ng blood supply kasi baka kulang ka lang sa dugo. Okay? So ang ibig sabihin sir, baka sadyang mababa lang talaga yung ating blood volume. Okay? So baka mababa lang talaga si blood volume. Sir, bakit naman sir mababa yung blood volume? Oh, ito yung mga dahilan kapatid. Baka kulang ka sa RBC. Ang meron sir, anemia. Or baka kapatid, nagkaroon ka ng tinatawag na blood loss. Okay, ito yung mga nangyayari because of your bleeding. Or kung hindi man blood loss kapatid or blood loss or hemorrhage, baka nagkaroon ka kapatid ng water loss. Okay, so there will be your water loss. So pag yung pasyente, nagkaroon tayo ng mga tawag dito, mga vomiting, nagsusuka, tapos nasira yung kidneys, ito yon. Ano pa, diarrhea, o tapos nasira yung kidneys, pwede to. Tapos ano pa, polyuria, ihi ng ihi, tapos nasira yung kidney, pwede din to. Anong tawag doon? Pre-renal. So therefore, the problem of your pre-renal is before the kidneys. So ano yon? Baka blood, baka kokonti yung dugo na napupunta kay kidney. Okay? Pangalawa, guys, take note, baka ang problema doon is your heart. Okay? So baka masyadong mahina yung tibok ng puso. So baka cardiac problem. Okay? So baka cardiac problem yung cause ng ating ng ating pre-renal. So if this is your cardiac problem, baka yung pasyente mo mahina yung tibok ng puso, that would be in the case of your heart failure, di ba? Or baka yung pasyente natin guys nagkaroon lang talaga ng mga traumatic diseases na nagpapahina sa pagpump ng puso natin. Yun yung mga tinatawag na baka yung pasyente natin meron ng pericardial tamponade, di ba? Yan, pericardial tamponade. So it could lead also to your renal failure. Ano pa? Or baka yung pasyente guys kagagaling lang nagkaroon ng cardiac arrest. Okay? Cardiac arrest. It could lead also to your pre-renal acute renal failure. And then take note guys, pangatlo aside sa blood or saka sa cardiac problems, baka lang lang guys, baka yung blood vessels. Okay? So there is your vessel damage. Okay? So baka meron ng guys sa vessel damage. Okay? So vessel damage. So ano yung vessel damage, sir? Pag sinabi kong vessel damage, baka nagkaroon ka lang kapatid ng tinatawag mo na example. There is your widespread na vasodilation. Okay? Baka nagkaroon ka lang ng widespread vasodilation. So vessel problem 'yan, 'di ba? So it would happen in the case of your allergy, which could lead to your anaphylactic shock, di ba? Or it could also happen in the case of your sepsis. Okay, nun. Or baka meron lang nag-rupture na vessel. So yan yung mga dahilan guys ng mga pre-renal acute renal failure. So remember this one, ang dahilan niya, ang problema niya is yung sakit natin, yung cause ng renal failure is dahil yan sa hypoxia or sa kakulangan ng blood supply sa kidneys. So bakit nagkaroon ng hypoxia? Dahil konti yung dugo, baka yung puso mahina yung pagtibok, or hindi tumitibok, or baka damaged yung mga vessels. So yan yung pre-renal. Okay. Tapos guys, take note, kung merong pre-renal, guys, remember this one, meron din naman tayong tinatawag guys na intrarenal. Okay ha? Meron tayong intrarenal na acute renal failure or acute kidney injury. Guys, point to consider, your pre-renal AKI could lead to your intrarenal, ha? Your pre-renal AKI could lead to your intrarenal. Bakit, sir? Kasi malamang kapag kukonti yung blood supply ng kidneys, masisira yung kidneys. Okay? Kaya guys, remember this one. Pag sinabi kong intrarenal, ang point dito, there is your direct kidney injury or direct kidney damage. Okay? So again, there's your direct kidney damage. Sir, bakit meron ganito, sir? Ano yung dahilan? Kapatid, baka meron ka lang infection. Okay? May infection ka which directly affects your kidneys. Ano yun? Okay, una, baka may mga streptococcus infection. Pag mga streptococcus infection, it could cause systemic na streptococcal na infection. Pag sa puso, makakapag-lead yun sa rheumatic heart disease. Pag sa kidney, pwede mag-lead into your acute glomerulonephritis. Okay? So yun, glomerulonephritis, di ba? Diretso. Yung glomeruli at saka yung nephron mismo yung namamaga. Okay, ano pa? Sir, baka meron kang ascending UTI. So from your
urethritis, naging na-inflame yung bladder, naging cystitis, na-inflame yung ureters or urethritis, at saka na-inflame yung renal calyces. So pag na-inflame yung renal calyces after UTI yan, that's your pyelonephritis. O, di ba? So pyelonephritis, kapatid. So dahil sa infections. Okay. Ano pa? Aside sa infections, sir, baka uminom ka ng mga gamot na mga nephrotoxic. Okay ha? Nephrotoxic medication. Sir, ano mga nephrotoxic medications yon? Yung mga yung mga aminoglycosides, di ba? Mga glycosides. Alam mo yon? Yung mga azithromycin, di ba? Yung mga mycin na mga medications, guys. Yes. Okay? Ano sila, guys? They are nephrotoxic. Okay, ha? They are nephrotoxic. Teka lang, bakit kulang yan? Nephrotoxic. Okay? Aminoglycosides, okay? So they are what? Nephrotoxic medications, okay? Yan yon. Tapos ano pa, sir, yung mga ACE inhibitors. Okay? ACE inhibitors are also nephrotoxic. Okay? ACE inhibitors are also nephrotoxic. Okay? At ano pa, sir, even your anti-TB drugs, okay? Yung mga anti-TB drugs are also nephrotoxic medication. Ha? Anti-TB drugs are also nephrotoxic medications. Okay? So mga AAA. Okay? Another thing, sir, dahil din yan sa mga radio pack Zai, okay? Radio pack ng mga Zai, or should I say, yung mga contrast agents. Okay? Radio pack na mga dye or mga contrast agents. Okay? Then yun. So, another thing, your renal failure could also be secondary to sobrang taas ng myoglobin sa katawan or sa dugo. That's your myoglobinuria. Ano, sir? Myoglobinuria. Okay? So, yan yun. Ulitin ko, infections, like your glomerulonephritis, pyelonephritis, nephrotoxic medications, the radiopac dye usage or the contrast agents, myoglobinuria or the presence of too much myoglobin in the blood, they could lead to your intrarenal na acute renal failure. Ano sila? They could lead to your intrarenal acute renal failure or there's a direct kidney injury. Kaya yun yung tatandaan natin. Tapos, pwede din na, ulitin ko, yung ating pre-renal, okay? It could lead to your intra-renal. At saka wag mo din kakalimutan to, si DM. Ito ko na nilagay ha. Your diabetes mellitus could also lead to your intrarenal na na acute renal failure. Bakit? Kasi yung DM nakakapag-cause yun, guys, ng nephropathy. 'Di ba? Nakakapag-cause kasi yung DM ng nephropathy or changes in the nephrons, okay? So your chronic DM could lead to your intrarenal. Kaya nga 'di ba, si DM siya yung leading cause ng ating chronic kidney disease. Again, your DM is the leading cause of your chronic kidney disease. So again, that is your second cause. Ano yun, sir? Intrarenal. Okay. At yung pangatlong cause, ilalagay ko na lang sa likod nito. Okay? And the next ko na, kapatid? Yes. In the next ko na in 5, in 4, in 2, and in 1. Okay. The next ko na. Yung kung merong pre-renal, merong intrarenal, meron din tayong number 3, meron din tayong post-renal. Okay? So meron tayong post-renal na acute kidney infection. Okay? Or acute kidney injury. Okay? Or acute renal failure. Guys, take note. Kapag ito, guys, RAKI, okay? Kung yung ating pre-renal is blood supply, kung yung intrarenal is direct damage to the kidneys, etong post-renal naman, ang tatandaan dito, kapatid, there is an obstruction. Kaya obstruction of your urine flow. Again, there's an obstruction of your urine flow. May bara ang paglabas ng ihi. Okay? Kaya guys, ano yung mga dahilan ng bara? Bakit may bara? Bakit may bara? Ang dahilan, okay, baka merong kidney stones. Diba? Ito yung tinatawag din, guys, ng mga nephrolithiasis. Diba? Yan, kidney stones or nephrolithiasis. Okay? Yan yun. Tapos, okay, marami man tayong uri ng kidney stones, di ba? Okay, marami yan. Depende yan sa klase ng stones at saka sa diet. Meron tayong mga stones na mga calcium phosphate.
Meron tayong mga stones sa mga calcium phosphate. May mga stones din tayo kapatid ng mga calcium oxalate. Yung calcium phosphate, yun yung mga nakukuha mo sa labis na kakainom ng gatas or sa hypercalcemia. Okay? Pag calcium oxalate naman, yun yung nakukuha sa mga chocolate, sa mga tea, okay? Sa mga rhubarb, strawberries, o ganun yun. Tapos may mga ano din tayo, calcium stones na nakukuha natin sa uric acid. Yan yung mga cysteine na mga stones. Okay? So meron tayong cysteine stones. Meron din naman tayong mga stones na nakukuha natin guys, pag cysteine, ano pala yan, nasa protein. Mali, hindi uric acid, protein. Okay? Pag uric acid, meron tayong yung mga uric acid stones. Okay? At yung mga stones caused by your UTI, pag parati kang nagkaka-UTI, pwede ka magkaroon ng stones, yan yung mga strovite ng mga stones, yung mga matatalim. Okay? Again, ulitin ko, yung mga stones natin guys, iba-iba yan. Okay? Meron tayong stones caused by your hypercalcemia, yung immobility, hindi na nagagamit yung calcium, yan yung calcium phosphate. Meron tayong mga stones na galing sa mga tea, yung mga cola, yung mga rhubarb, o mga nuts, yan yung, at saka chocolate, yan yung oxalate. Pero pag high protein diet, tapos yan, nagkakaroon ng stones, yan yung cystine stones. Tapos sa mga gouty or mga hyperuricemia, uric acid stones, at saka yung mga stones caused by bacterial infection, yan yung strovite, yung mga matatalim. Okay? Yung tatandaan dyan so again, take note guys, kidney stones could cause what? Post-renal, acute renal failure. Okay, ano pa? Sir, aside from this one, baka meron tayong ureteral, okay? Ureteral stenosis. Okay? Stenosis, okay? Kumikipot ang ureter, okay? Or kung hindi man stenosis or baka sumarado na talaga. Pag sumarado na tawag dun strictures. Okay? So ureteral stenosis or strictures. Makipot or sarado na talaga. Makipot or sarado na. Makipot or sarado na kapatid ang ating tinatawag guys na tawag dito yung daanan ng ihi. Okay? So pwede ureters, pwede din to sa urethra. Okay? Yan yon. Tapos another thing, guys, baka lumaki yung prostate. Yan yung mga BPH or the benign prostatic hyperplasia. Okay? Benign prostatic hyperplasia. Okay? So yan, post-renal din yan. Kasi yung urine nababarahan. Kasi yung ating prostate gland lumalaki at pag lumalaki yun, naiipit yung daanan ng ihi. Okay? At saka guys, tandaan mo, yung mga meron tayong tawag dito, yung bladder. Okay? Basta any form of urine retention na kung saan yung bladder natin or wala ng bladder control yung pasyente. Those patients with no bladder control. So kapag ito nagkakaroon ng acute kidney injury, ang dahilan niyan kasi yung ihi hindi na makaka-forward, which means na puno na yung bladder kaya hindi na nakaka-forward yung ihi. Kaya ayun, nagkaroon ng damage yung kidneys. Sir, anong case to sir? Sa mga cases ng stroke, o pwede yan. Sa mga pasyente na merong spinal cord injury, okay? Pag meron kang spinal cord injury, pwede din ito mangyayari, sir. Magkaroon ng post-renal na acute kidney injury. Okay? Mga stroke, and those patients also with mga brain damage. Okay? Basta may damage ang part ng brain, which is for the motor center or for the movement of the muscles. So, affected dito guys yung bladder control natin. Okay? So, which means guys, yung bladder mo malambot. Okay? So, ang ibig sabihin nito guys, hindi nagko-contract yung bladder. So, hindi na empty yung kanyang laman. Okay? So, yan yun guys, meron siyang sir, urine retention. So, yan yung mga dahilan, mga stones, stenosis, PPH, and urine retention. They are the cause of your post-renal acute renal failure. Okay? At tandaan natin guys, okay ha, yung tatlong types ng renal failure natin, siya yung magde-delineate sa kanyang causes. Pwede siya pre-renal. If it's pre-renal, it is before the kidney. Meron naman tayong intrarenal at saka post-renal. Kaya pag ang problema guys is yung blood supply, example, ito yung blood supply. Okay? Ito yung blood supply natin, ng dugo, papunta dun sa kidney. So, yan yung blood supply natin. So, malamang galing yun siya sa heart. Okay? Teka lang, bakit nag-change to?
Okay, galing yun siya sa heart. So yung heart guys, nagbibigay siya guys ng blood supply doon sa kidney. Okay? Ito yung ating kidneys mga kapatid. Okay? Yan yung ating kidney. Okay? So the heart will give your blood supply to the kidneys and yung kidneys na yan, syempre, yan. Yan yung ating mga arteries ng ating kidneys. So bawat arteries guys, syempre, connected yan doon sa mga kalises. Okay? Yan, mga kalises. Connected yan sa dyan. Okay? So, ganun yun. So, tapos, pagkatapos niyan, okay, another thing to remember, na yung ating kidneys guys, yes, ang ipapalabas niya dito sa ureters natin is hindi na dugo, kundi another urine. Okay? Doon yan sa bladder at saka sa ureters. Okay. Ngayon, pag ang problema dito guys is yung pagpunta ng dugo doon sa ating kidneys, yan yung pre-renal. Diba? Yan yung pre-renal. Pero pag yung damage is diretso yung kidneys, yan naman yung intrarenal. Okay? Tapos pag yung damage is yung yun na mismong pagdaanan ng ihi, okay, palabas na, that's now your post-renal. Okay, yung post-renal natin. So yun na yung point. Isipin mo lang dyan yung yung tawag dito, yung mga pattern na to sa pre-renal, intrarenal at saka sa post-renal. Okay? So pag yun yung mga types niya, pag mga DM, yun, intrarenal. Pag mga blood supply yung problema, that's your pre-renal. Okay? Pag mga shock o pre-renal yan. So yung shock ba, lahat ba ng shock ay nakakapag-cause ng pre-renal? Actually guys, hindi. Okay? Kasi yung sa shock natin, hypovolemic shock, pre-renal yun. Cardiogenic shock, pre-renal pa din yun. Anaphylactic shock, pre-renal kasi dilation. At saka septic shock, it's pre-renal. Pero yung naiwan na shock, yung tawag dito yung neurogenic shock. Okay? Yan yung cause guys ng spinal cord injury. Kaya pag mga spinal cord injury mga kapatid, usually guys, it could lead to your what? Post-renal. Okay? Yung mga spinal cord injury, it could lead to your post-renal kasi yung ihi hindi na empty, napupuno yung bladder ng ihi. Okay? So yan yung ating tatlo na mga types or the types of the renal failure are also the causes of your renal failure, the types and the causes of your renal failure. Okay? So ngayon, let's do this. Okay? After this one, in the next ko na. Okay, in the next ko na to, in 5, in 4, in 3, in 2, and in 1. Action. Okay. Next. Okay, another thing. Take note kung meron tayong guys, meron tayong mga tawag dito, um types, pero naman tayong stages. So yung stages niya, tandaan mo guys, tatlo lang to. Okay? There are only 3 stages of your acute renal failure. Number 1 guys, the first stage, meron tayong oliguric stage. Okay? O meron tayong oliguric stage or the oliguric phase. Tapos, yung oliguric phase, it will prosper and it could lead to the second stage, which is your diuretic phase or the diuretic stage. And then lastly, your diuretic stage, guys, pwede siya mag-prosper and it could lead now to your recovery. Okay? So, ano yun, sir? Meron tayong oliguric, meron tayong diuretic, and meron tayong recovery phase. Okay, sir? Yung length ng mga ng mga tawag na to, ng kanilang phases. Itong oliguric phase, guys, take note, this will last for 1 to 2 weeks. Ano, sir? 1 to 2 weeks ang tagal ng oliguric phase. Again, so it's 1 to 2 weeks ang tagal niya. Okay. Tapos, ang diuretic phase naman mga kapatid, take note, the diuretic phase, okay, it will last for, matagal-tagal yung ating diuretic phase. This would last for 2, wait, iba yung color. Okay. Ang diuretic phase natin, okay, ng acute renal, ng diuretic phase, ng ARF, this could lead guys to this what you call as your 2 to 3 months. Okay? So 2 to 3 months yung diuretic. Tapos yung recovery natin guys, okay, it could last for 12 12 months. Okay? So yung ibang mga pasyente na merong renal failure, pwede yan sila guys na magdiretso sa diuretic. Okay? Kasi most of them, pwede guys na wala ka ng oliguric phase. Pwede, diretso ka na nag-diuretic. So merong ganong acute renal failure na diretso na sa diuretic, wala ng oliguric phase. Okay? Kasi na nai-skip niya yung first week
na kaano na temporary na pagkasira ng ating loss ng ating kidney function. So, pwede siya diretso na kaagad ha sa diuretic. May mga ganung cases, pwede yon. Okay. So, in your diuretic phase, tandaan mo, ang problema dito, sir, is take note, there is less urine output. So, pag take note, pwede less than 400 ml or cc per day. Pag less than 400 cc per day, ang tawag doon oliguria. Okay? Pero kung sobrang liit, sir, less than 100 ml per day, ito guys, grabe naman to sa isang araw, less than 100 ml, that will now qualify under your anuria. Okay? Ano yung anuria, sir? The absence of your renal function or your urination. Okay? Yan yung anuria. So less than 100 ml, yan yung value na mako-consider siya na anuria. Okay. Ngayon guys, anong tatandaan dito, sir, kapag ito ay oliguric phase? Ang tatandaan dito, sir, is take note from the word oliguria. So, problema dito, sir, is there is fluid volume excess. Okay? Fluid volume excess ang problema dito, sir. Sobra-sobra ang dami ng tubig kasi hindi man konti man yung ihi. Okay? That is why, remember, okay, pag oliguric phase, ang pasyenteng to, meron tong mataas na BP. Okay? Mataas yung blood pressure ng pasyente natin. Okay? Kapag oliguric phase, take note, pag oliguric phase, mataas ang blood pressure. Okay? To take note of that one. So, syempre, dahil mataas yung blood pressure, ang pasyente is, sir, congested ang pasyente. That is why magmamanifest yung pasyente, guys, ng mga signs of your edema. Okay? So, delikado magkaroon si patient ito ng edema. Ang problema lang, pwedeng magkaroon to ng cerebral edema, okay? Or pwede ito magkaroon, sir, ng pulmonary edema. And that's the danger in your oliguric phase. Okay? Next, let's talk about your weight. Siyempre, ang meron dito, sir, weight gain. Okay? Yan, pabigat ng pabigat ng pabigat yung pasyente. Sir, how about the electrolytes? Okay, sa electrolytes, guys, take note, kapag oliguric phase, tumataas dito ang potassium, so hyperkalemia, tumataas dito ang magnesium, at tumataas dito, kapatid, ang phosphate. Okay? So tumataas yung mga electrolyte which are designed sa loob ng cell dapat na manirahan. Okay? So ngayon, pag exist sila sa dugo, sir, inilalabas yan kasi nga it could affect your electrolyte balance. Ang problema, wala ng kidneys na nagme-maintain ng balance. Kaya yung electrolytes natin, yung mga electrolytes sa loob ng cell, 'di ba? Kasi yung tatlong to, ito yung mga nasa loob, okay? Yung ng cell, yung potassium, magnesium, at saka yung phosphate. So sila yung tataas. At saka dahil mataas yung phosphate, syempre, mababa na naman yung kanyang mortal na kalaban na si calcium. Kaya kung meron mga isang hypo dito, hypocalcemia. At saka, take note guys, sobrang dami ng tubig sa katawan, kaya yung sodium mo bababa. Ang tawag doon, delusional hyponatremia. Okay? So there will be your delusional. Okay? Bababa yung sodium, there will be your delusional na hyponatremia. Okay? So dalawang electrolyte dito yung mababa kapag oliguric phase. Ano yung dalawa? It's only the calcium and the sodium. The rest, the potassium, the magnesium, and the phosphate, guys, take note, sila ay mataas. Okay, ano pa? Sir, sa case na to, mataas din po yung BUN at saka mataas din po yung creatinine. Okay, mataas yung BUN at saka mataas yung creatinine. How about the filtration rate? Take note, sir. Take note dito, sir. Take note, mababa yung GFR. Okay? Mababa yung glomerular filtration rate dito, which means hindi masyadong nakaka-create ng ihi or hindi nakaka-excrete ng ihi yung pasyente. At saka guys, another thing to remember kapag oliguric phase, it's the job of the kidneys also to reabsorb the bicarbonate. Kaya dahil dito, guys, walang reabsorption. Yung wala yan. Walang reabsorption. Hindi nare-reabsorb ang bicarbonate. Kaya dahil dito, yung pasyente magkakaroon guys ng metabolic acidosis. At saka, wag natin kakalimutan, yung erythropoietin kulang. So therefore, dahil walang erythropoietin, okay, walang EPO, okay, or the EPO, yun yung erythropoietin, okay? Dahil walang erythropoietin, syempre yung pasyente magkakaroon guys ng anemia.
Okay? So that will happen in the oliguric phase. Okay? Ang pinakadelikado dito guys, take note, sa lahat ng yan, ang pinakadelikado talaga dyan is walang iba kundi yung potassium. Okay ha? Si potassium talaga yung pinakadelikado dito guys sa ating mga kidney problem. Kasi yung potassium natin guys, tandaan mo pag mataas yan, it could lead to your cardiac disorders. Ha? Kaya si potassium ang pinakadelikado ito sa ating sa ating oliguric phase. Okay? So, kaya that's why si potassium din yung dahilan kung bakit kailangan na mag-dialysis. Okay? Si potassium din yung dahilan primarily. Okay? Pero pwede din naman because of your water overload, because of your the tawag dito acidosis, but primarily the primary reason to start your dialysis is guys dahil mataas ang electrolyte talaga. Okay? At that's dangerous also. But again, your dialysis could be started pag mataas yung urea, may mga water gain, na. So remember that one. So on the other hand, take note guys, meron tayong diuretic phase. Okay, pag diuretic phase guys, 2 to 3 months yan, ihi ng ihi yung pasyente. So dahil ihi ng ihi yung pasyente, anong problema dito kapatid? Ang problema dito is your FVD. Okay, ano yung FVD? Full volume deficit or pwede magkaroon yung pasyente guys ng DHN or dehydration. Okay? Yan yon. So dito guys sa ating diuretic phase, sobrang dami ng pinapalabas ng pasyente. So more than yung pinapalabas niya na tubig or ihi is it's more than 200 ml. I mean 2,000. More than 2,000 ml per day yung pinapalabas ng pasyente. Sobrang dami. Okay? So ihi ng ihi yung pasyente natin dito. Okay? Sa diuretic phase na to. Okay? So ngayon guys, tandaan natin to dahil ihi siya ng ihi guys, what will happen to the vital signs? Guys, dito sa diuretic phase, bababa ang blood pressure. Okay? So, ano meron sir? Congested or hindi? Ano meron sir? The patient will be, pwede na yung pasyente guys is dehydrated. Okay? Yan yon. Kaya wala siyang edema. Ang meron sa kanya, meron to mga flat neck veins. O ganun. Flat ang neck veins ng pasyente. O di ba? Ano pa? Poor skin turgor. And poor skin turgor. Ngayon yung mangyayari doon. Okay? At saka yung pasyente, mapapansin mo, magbabawas ng timbang. Okay? Kasi nawawala ng tubig there's your weight loss. Okay? Ngayon, dahil sobrang dami yung ihi na pinapalabas ng pasyente, pati yung electrolytes guys, nare-rekta din. Okay? Naaapektuhan din. Dahil dito, guys, ang mangyayari, magdi-decrease na naman yung potassium. Okay? At saka ano pa sir? Aside from that one, guys, take note, magdi-decrease din po guys yung magnesium. Okay? At saka ano pa, sir? Pwede din po sir na magde-decrease dito guys yung phosphate. Okay? Pwede na mag-decrease yung phosphate natin dito. Okay? Remember that one. For the calcium guys, tandaan mo maintain. Magiging balance yung calcium dito. Bakit sir? Kasi kung mababa yung phosphate natin guys, tandaan natin yung ating tawag dito, kung mababa yung phosphate, your um yung ating parathormone, okay? Mag-signal yan siya doon sa ating bones na ipalabas yung calcium. Kasi 'di ba ang goal ng parathormone, ipapataas pa niya yung calcium, 'di ba? Pag mababa yung phosphate, tataas yung calcium levels natin. So, ang problema din naman din dito sa diuretic phase, pag ihi ka din ng ihi guys, pati yung vitamin D na absorption, which is also the role of the kidneys is affected din. Kaya yung calcium natin is either taas or baba. Kaya hindi na usually na-appreciate yung calcium imbalances pag diuretic phase. Okay na? Ulitin ko, sa diuretic phase, less common na yung calcium imbalances dito. Kasi guys, contradicting Pwede tumaas because of the hypophosphatemia or pwede din siya na bumaba because of your impaired vitamin D na synthesis. Kasi si kidney man guys ang magsa-synthesis ng vitamin D. So dalawahan. Okay, yun yung mangyayari doon. Tapos, syempre, your ating sodium, guys. Okay, sa sodium natin, hindi na siya delusional hyponatremia. Guys, hyponatremia na lang talaga siya kasi naihi yung sodium. Okay. So about the BUN and the CREA, sir, same pa din. Mataas pa rin ang BUN at CREA. Sir, bakit sila mataas, sir, kung nag-iihi na yung pasyente? Sir, nag-iihi yung pasyente, pero yung iniihi niya, primarily tubig. So, pag diuretic phase, hindi pa kaya ng pasyente na i-dilute hindi pa kaya ng pasyente o hindi pa kaya ng kidney ng pasyente
na i-concentrate yung kanyang urine. Pag sinabi kong i-concentrate, yung tipong ilalabas pati yung mga waste product. Okay? So yung mga waste product that will make the urine concentrated, hindi pa siya nakakalabas. Ang ibig sabihin, yung filtration ng kidney, hindi pa siya ganun kagaling. Okay? Kasi may mga naiiwan pa sa loob. Okay? That's why, take note guys ha, in this one, in the case of your diuretic phase, okay, take note, guys, the filtration is not that well, pero take note, mabilis na. Okay? Ang filtration rate, but it is what it's made up primarily guys of your water. Okay? Pero primarily guys, ano yun ha, it affects the water ha, water. Hindi pa kasali yung mga waste dito. Okay? Yan yun. Tapos syempre, same pa din, meron pa rin tong acidosis. Okay? Yan, at saka wala na tong anemia. Okay? Wala nang anemia guys, makaka-recover na yung pasyente natin. So kung meron man guys, mild na lang. Okay? So, mild na lang yung anemia. Okay? Tapos, pag sa recovery phase, guys, tandaan mo, back to square one. Ang ibig sabihin now, yes, there is now the return of your normal kidney function. Return of your normal kidney function. So, pag recovery phase, return of the normal kidney function. So, therefore, pag sa recovery phase, okay, bumalik na. Meron ng, normal na yung mga electrolytes. Ang basihan talaga dyan na naka-recover na yung BUN at saka yung CREA. So pag naging normal na yung BUN at saka yung CREA, especially the CREA, pag naging normal na yung CREA, ang ibig sabihin, kaya nang gawin ni kidney yung natatangi niyang trabaho. At yan ay magpalabas ng product of muscle metabolism, which is the creatinine. Okay? So kung normal na yung urine output, that's now your recovery phase. So ang ibig sabihin guys, matagal ang recovery ng ating AKI or ng ating ARF. Okay? It would take more than a year kasi yung 1 to 2 weeks guys na to, yung oliguric phase, that's the shortest. Pero kung titignan mo yung diuretic phase guys, 2 to 3 months naman siya na mag-iihi. Tapos ang recovery niya again for your 12 months guys. As what I've said, pwede yung ibang pasyente diretso na sa diuretic phase. Okay? Pwede nila na ma-skip yung ating oliguric phase. So yan yung tinatawag mo na stages ng ating tinatawag guys na acute kidney injury or acute renal failure. Okay, yung tatlo ha, oliguric, diuretic, and recovery. Kaya sa tatlong yan, syempre, ang kailangan pagfokusan natin talaga ng todong atensyon, yung oliguric phase. Kasi yung oliguric phase, ito yung hindi umiihi, di ba? Kaya ito talaga yung kailangan ng dialysis. Okay? Pag oliguric phase, you really need your dialysis. Ha? Pag oliguric phase, kailangan talaga guys ng dialysis. Pag diuretic phase, pwede din naman mag-dialysis. Pero less often na ginagawa ang dialysis sa diuretic phase kasi nakakaiiman yung pasyente natin. Ang role ng dialysis kung magda-dialysis mo yung diuretic phase, that could be dahil baka sobrang taas ng creatinine. Okay? That could be because sobrang taas ng creatinine. Kaya most likely, your dialysis is implicated sa pasyente na merong oliguric phase ng acute renal failure. Kaya in the first week or the first 2 weeks of your ARF, kailangan talaga guys na, yes, yun, pwede mag-dialysis yung pasyente. Okay? Kaya yung focus natin na concern dito sa acute renal failure is nakafocus din siya individually kung ano yung problema niya. Okay? Nakafocus din siya kung ano yung problema ng ating pasyente. Okay? Yan yung ating sa acute renal failure mga nurses. Okay. So, ngayon, yan yung una. Huwag muna tayo magpunta sa management. Iko-compare muna natin yung acute at saka yung isa. Okay? Yan. So, yan yung stages natin. Screenshot yun ng kapatid. O, screenshot na natin dito. In 5, in 4, in 3, in 2, and in 1. Okay. Alright. So, okay. Huwag mo nating i-manage kasi para isahang management lang. Okay? Yung isang kalaban niya or isang sakit, kung meron tayong acute, meron naman tayong chronic. Okay? Ito, meron tayong tinatawag guys na chronic kidney disease or that's your CKD. Okay? Chronic kidney disease or your CKD. Pag sinabi kong CKD guys, ito yung opposite ng ARF. Pero your ARF could lead to your CKD. Okay? Kasi bakit sila opposite? Kasi yung ARF, di ba biglaan, abrupt, and sudden. Ito naman guys, this is gradual. Okay? So, dahan-dahan. Okay? Gradual
or this is slow. Okay? Tapos, eto guys, this is progressive. Okay ha? This could be progressive so tuloy-tuloy and it can be irreversible. Okay? So progressive and it can be what? Irreversible. Okay? So your chronic kidney disease, guys, is the umbrella term for your progressive and pwedeng irreversible, gradual and slow na loss of kidney function. Okay? Yan yung ating chronic kidney disease. Okay. Sir, pag sinabi kong chronic kidney disease, guys, ang number one cause talaga niya is walang iba kundi your DM, diabetes mellitus. At ang number two na leading cause ng CKD is your hypertension. Partner pa talaga yung dalawang to, di ba? Yung DM at saka yung hypertension na yan. Ha? Partner pa talaga si DM at saka si hypertension. So one, DM and two is what? Hypertension. Okay. So ngayon guys, remember this one. Kapag chronic kidney disease, may mga other causes pa to? Yes, ilagay natin yung mga other causes. Ano yung mga other causes guys ng ating CKD? Pwede guys na because of your ARF or acute kidney injury. Yes. Pag meron guys na pagpaulit-ulit yung acute kidney injury mo, pwede na hindi ka na mag-recover. Okay? Doon ka na. Puro ka na lang oliguric phase. Okay? Ano pa? Sir, syempre, lahat ng causes ng AKI, kasali dito. Okay? At saka ano pa, sir, yung prolonged usage of your mga NSAIDs or mga pain relievers. Okay? Mga NSAIDs at saka mga pain relievers. So, yan yung mga other causes na guys. Okay. So, ngayon, remember this one. Kapag CKD, ang magiging basis natin for the diagnosis of your CKD is none other than your GFR or ano yun sir, the glomerular filtration rate. Okay, nurses remember, ang normal na GFR, okay, dapat ito ay more than, take note, ang normal na GFR, dapat guys, ang minimum na lang yung kukunin ko, dapat more than, ano siya, more than 90 minutes. Okay, yan yun na. At ang average niya the GFR is 125 talaga. Okay? Wait, hindi siya minutes. Bakit minutes yan? Teka lang. Wait, namali ako na pagsulat. So, pag normal GFR, bakit minutes? More than 90 ml. Okay ha? ml per minute yung kanyang filtration. Ang average is more 125 ml per minute ang kanyang filtration. Okay. So si GFR natin or the glomerular filtration rate, this will be the basis on the diagnosis of your CKD. Kasi guys, tandaan natin pag CKD natin, meron ka bang CKD guys na stage 1. Okay? Pag stage 1, ito yung mga CKD guys na usually guys, mga asymptomatic CKD. Okay, asymptomatic yan. Meron naman tayong CKD guys na stage 2. Pag stage 2, that could be your mild CKD. Tsaka meron naman tayong stage 3, that could be your moderate na problem in your renal filtration. And then stage 4, that could be your severe. Okay, na problem. And yung stage 5 guys, yung last stage natin, that would be your ESRD or yan na yung end stage renal disease. Okay. So ang basihan niyan yung GFR. Okay, yung GFR yung basihan ng ating stages. So ang point ko lang dito is sa 5 stage na to, yung last stage which is your ESRD, ito yung point in which na siya irreversible. Okay? Kung umabot ka na ng ESRD guys, irreversible na. At ang basihan niyan guys is ano yun sir? GFR. O ganito yun. Guys, ang GFR, basta asymptomatic, ang GFR niya is more than 90 ml per minute. So kaya sa tinatawag na asymptomatic guys, kasi yung kanyang urine output is normal pa. Okay? Hindi pa siya less than sa normal. Okay? Kaya asymptomatic yan. Pero take note, more than 90 ml per minute yan, pero meron na siyang proteinuria. Okay, so ito pala yung unang mapapansin. Pag meron ka palang kidney problem, there will be your proteinuria. Okay? At yung proteinuria na yan guys, dapat more than 3 months na proteinuria.
Di yung 1 month lang or 1 week lang na proteinuria. More than 3 months yung proteinuria. Okay? Asymptomatic yan. Okay? Pag mild yung ating CKD guys, ang GFR niyan is now, ang GFR ng mild is your 60 to 89 ml per minute at saka syempre may kailangan din na proteinuria din. Okay? Yan na proteinuria for how many months? For more than 3 months. Okay? Yan, proteinuria. Tapos pag moderate, ang GFR niyan, okay, GFR lang yung mababago dito, sir. GFR will be your 30 to 59. Ayusin ko. Pag ito ay moderate, the GFR will be your 30 to 59 ml per minute. Siyempre, plus meron pa ding proteinuria. Okay. Pag severe guys, take note, the GFR of your severe renal failure is your 15 to 29 ml per minute. At pag severe yun guys, yeah, again, ulitin ko, meron at meron pa rin proteinuria. At ang last stage niya, which is the irreversible, less than 15 ml per minute ang filtration. Okay? Kaya in the end stage, guys, pwede na yung pasyente pag ESRD, wala nang urine output. Ano meron dito, sir? Meron siyang anuria. Okay? Wala nang urine output or yes, there will be your anuria. At saka syempre, sobrang pag ESRD, sobrang taas na po dito ng ating BUN at saka ng ating creatinine. Sobrang taas na ng BUN at saka ng creatinine. Sobrang taas na ni BUN at saka ni creatinine. So yun yung nangyayari guys in the 5 stages. So kaya dahan-dahan siya magpa-prosper from stage 1, stage 2, parang gumagapang talaga hanggang sa magiging irreversible na siya guys hanggang sa magiging irreversible yan. Okay, so yan yung ating sa CKD guys na staging natin. The stage 1, the 2, the 3, the 4, and the 5. Sige, paki-screenshot mo na kapatid. Screenshot mo na in 5, in 4, in 3, in 2, and in 1. Okay. So ngayon, pag-usapan natin yung mga symptoms. Guys, remember, ang mga symptoms ng CKD, parang symptoms lang siya ng oliguric phase. Yun nga lang, meron siyang long-term effects sa katawan. Okay? Parang symptom ng oliguric phase, tapos meron siyang long-term effects sa katawan. Okay, sulat natin dito signs and symptoms. Okay, signs and symptoms tayo. Una, take note, guys, yung pasyente, there is now your answer, altered filtration. Okay? Dahil altered yung filtration, syempre yung pasyente natin, merong weight gain. Diba? Dahil altered yung filtration, yung pasyente magkakaroon guys ng weight gain. Dahil merong weight gain, syempre, ang BP pwedeng tumaas. Okay? Tataas ang blood pressure. Tataas ang blood pressure natin dito. Okay. Next, another thing. Okay, sir. Syempre, magkakaroon yung pasyente guys ng uremia or you call that one as your azotemia. Ano yun? Uremia or your azotemia. Uremia or your azotemia. So mataas yung urea sa dugo. At dahil dito sa uremia na to, kaya yung pasyente natin, nagkakaroon siya guys ng pangangate sa katawan. There will be what? Pruritus. Okay, ano pa? Sir, dahil dito, aside sa makatiyan sa katawan, your uremia, pwede magkaroon yung pasyente guys ng mga white na mga rashes, ng mga white rashes, o hindi siya rashes, parang siyang mga scales. Meron mga white scales, parang mga ng isda. Okay? Parang mga scales ng isda. So that's what you call as your uremic frost. Kaya yung yung balat ng pasyente na merong kidney failure, yan, na namumuti, okay? Yan yung uremic frost, okay uremic frost, okay? And yun. At saka, ang delikado dyan guys, take note, yung urea, nakakasira yan siya guys, okay? Sa ating tawag sa brain. Kaya pwede yan mag-lead into your encephalopathy. Okay? It could lead to your encephalopathy. So, pag merong encephalopathy, wala na, game over na because this is your brain damage. Okay? That's now your brain damage. So, again, it's all because, guys, of what? Because of your altered filtration. So, yung tubig, yung urea, dumadami na. Okay, ano pa?
Sir, aside from your altered filtration, guys, ilagay mo din to. Guys, meron ka ding electrolyte imbalances. Ano, sir? Electrolyte imbalances. Okay? Yan, electrolyte imbalances. Okay, sir, take note. Pag sinabi kong electrolyte imbalances, paulit-ulit lang itong isusulat natin, kapatid. Ito na yon. Okay, take note. Ano yun, sir? Ang mga tataas, potassium, magnesium, magnesium, at saka si phosphate. Sino yung mga tumataas? Ang mga bumababa, okay, sodium in the form of delusional hyponatremia, and bababa din po, kapatid, yung ating tinatawag na calcium because of high phosphate levels. Okay? So yung calcium bumababa dahil sa phosphate, at dahil din it's also secondary to walang vitamin D. Okay? Walang vitamin D synthesis. Okay? Ayan, kaya merong hypocalcemia. Okay? Tapos ano pa, aside from that one, sir, there will also be pH disturbances. Okay? pH disturbances. So, affected din po yung pH. Okay? So, ang mangyari dito, guys, sa pH natin, syempre yung pasyente natin, mga kapatid, magkakaroon yun, kapatid, ng ano yun, metabolic acidosis. Okay? Metabolic acidosis. Kaya dahil dito yung pasyente, dahil meron yung metabolic acid respiration. Okay? Pwede siya magkaroon, guys, ng cosmos respiration to get rid of that tawag dito, yung mga sobra-sobra natin, guys, ng mga acids. Okay? So again, magkakaroon siya ng ng cosmos respiration. At saka take note, guys, sa pag metabolic acidosis, guys, take note, mababa yung pH, and mababa din po dito yung bicarbonate. Okay? Yan yun. So, pH disturbances. At saka, syempre, yung sa dugo. Okay, so there will be wala ng epoetin. Okay? Wala ng epoetin. Wala ng epoetin or wala ng epoetin or tawag doon, erythropoietin pala yung tamang term. Okay? So, there's the absence of your erythropoietin, guys. Dahil dito, dahil wala ng erythropoietin, magkakaroon yung pasyente, guys, ng sir, anemia. Okay? Or could be your anemia. Okay, so the anemia, guys, tanda mo, dahil sa kakulangan ng erythropoietin or dahil yan sa tawag dito, B9, or tawag pa dito, B9, or pwede siya iron, or pwede din siya na B12 malabsorption. Ganun yun. So, yan yung mga possible na dahilan ng anemia. So, ang ibig sabihin, guys, hindi lang dahil sa erythropoietin, pwede din siya na folic acid deficiency, pwede din siya na iron deficiency, pwede din po siya, guys, na pernicious anemia. Okay? So because of the altered na gano'n na tawag dito, guys, na absorption of your mga nutrients. Okay? Yung mga tatandaan natin, guys, in your in this what you call as your yung ating ESRD, or the CKD. Kung napapansin niyo yung mga signs and symptoms na yan, guys, ang pinakadelikado pa rin talaga dyan, yung ano pa rin talaga, yung ating mga electrolytes pa rin talaga. At din yung sangalan ng potassium. Okay? Potassium talaga, guys, yung pinakadelikado dyan. Okay? Kaya remember, guys, pag sinabing management dito, sinadya ko yun na ganito. Para yung management, ilagay ko lang sa gilid. Okay? Para mo one shot, one kill sila lahat, guys. Okay? Ito yun, take note. Altered filtration. Wala ka nang magagawa sa altered filtration yan, kapatid, kasi yung mga green hydrogen management. Ang magagawa mo lang talaga dyan would be your dialysis. Yeah. Yun dialysis lang talaga yung management dyan. Okay? So, siyempre, okay. So, kailangan basta mga pruritus, uremic frost, kailangan, guys, ng skin care. Okay. Encephalopathy, sir. Okay, encephalopathy, guys, kailangan pa rin siya, guys, talaga ng dialysis pa rin talaga. Okay? At saka syempre, to minimize this one, anong diet mo? Kailangan ang diet, guys, is your low protein. Okay? Especially, hindi naman zero of protein, kailangan low lang. Kasi kung zero na yung protein, guys, delikado naman yun. Nagkaroon ka na naman ng problema doon. Okay? So, kailangan, na talaga, low protein lang yung diet niya.
Okay? Basta, tsaka usually low in animal protein. Ha? So low protein yung kanyang diet. Okay, sir. Let's talk about the electrolytes. Okay, sa electrolytes, guys, ang mga management dyan, syempre, kailangan guys ng tawag dito, ng correction. Okay? So for example, sa potassium, you need to correct your potassium levels. Okay? So kailangan ng, ano, sir, correction, okay, of your electrolytes. So parang ganito, for example, mataas yung potassium. Ang ibigay doon para ma-correct yung potassium natin, which should also manage your hypocalcemia, is ibigay yung antidote ng potassium sa puso. At yan yung tinatawag mo guys na si calcium gluconate. That's the antidote of your potassium in the heart. Tapos sinabi ko kanina sa GI, para mapalitan ng sodium yung potassium, you will need your kayak-salate. At saka wag mong kakalimutan yung combination ng insulin plus your glucose. Okay? Yan. So ano pa, pag mataas yung magnesium, guys, huwag mag-alala kasi pwede din siyang ma-manage ng insulin plus glucose. Kung mataas yung magnesium. At ano pa, guys, siyempre guys, yung ating magnesium guys, di ba? Na-antagonize din po siya ng calcium gluconate, di ba? Yung magnesium, na-antagonize din po siya, sir, ng ating calcium gluconate, di ba? So yan yun for the hypermagnesemia. Napansin mo, yung management ng ating hyperkalemia, siya din lang naman yung management ng hypermagnesemia. Okay? And then sa phosphate, guys, take note, mataas ang phosphate. Dahil mataas ang phosphate, ang kailangan mo doon, kailangan mo ng phosphate binding gels. Okay? Meron tayong mga phosphate binders. Okay? Yan yung ano guys, si Amphogel. Okay? Yan yung phosphate binders or si Amphogel. Okay? How about sir the calcium? Okay, yung calcium natin, okay, dahil mababa yung calcium mga kapatid, okay, ang kailangan lang doon is syempre yung alam mo na ibigay mo na si calcium gluconate or kung wala, pwede naman guys na calcium carbonate. Okay? Calcium gluconate or calcium carbonate. Okay? Yun yun. Okay? At saka for your sodium guys, syempre, kailangan din guys pag sodium, okay? Yung sodium na yan dahil talaga yan siya sa sobrang dami ng tubig. Kaya kapag yung tubig mo guys na ma-manage mo na kapag nagda-dialysis na, mako-correct lang din yan. Okay? Actually, pag nagda-dialysis guys, ang mangyayari doon, pwede pa nga na bumaba ng bumaba talaga yung sodium levels. Okay, so pwede mangyari yun. Okay? Tapos, how about for the pH disturbances? For the pH disturbances, dito papasok si sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Next, ito pa. Okay, ito. Sa anemia. Pag sa anemia, kailangan mo din guys ng epogen. Okay? Or that's your epoetin alpha. Epogen or your epoetin alpha, that's a synthetic guys na erythropoietin. Okay? I-inject yan sa ano sa sub-Q. Okay? Sub-Q yan at usually binibigay to guys after dialysis. Okay? Yan yung ipoetin alpha guys. Tapos syempre yung mga mga tawag dito vitamin na injection. Yung mga B9, ano pa, B12 at saka yung mga iron na mga injections. Okay, yan yun ha. Yan, correction lang talaga. Iko-correct mo lang kapatid kung ano yung problema. Okay? Kapag ito ay chronic kidney disease. Pero ang pinaka-ultimate talaga dyan para mo one shot, one kill yan lahat guys, is importante talaga na yung pasyente natin startan siya guys ng dialysis. Okay? Kailangan talaga guys na mag-dialysis yung pasyente. Okay? Kailangan talaga niya guys na sir mag-dialysis. Okay? So yan yung pag sinabing dialysis, ang ginagawa dito sir sa dialysis is yes, mayroong isang machine that will do the job of the kidneys, ha. For dialysis, there's a certain machine that will do the job of your kidneys, okay? Dalawa yan, pwede yan hemo or tsaka pwede yan sa guys na peritoneal dialysis, okay? Sige, screenshot mo na to kapatid. Screenshot mo na to in 5, in 4, in 3, in 2, and in 1. Okay, screenshot. And let's talk about your dialysis. Okay, para maano na to, yung topic natin sa GU. Para matuldukan na to kapatid. Okay? So, take note ha.
dialysis. Okay, remember this one mga nurses. Okay. In the concept of your dialysis, guys, okay, take note sa concept natin, guys, ng dialysis. Okay? Ang ginagawa dyan is nagkakaroon lang, guys, ng ano yun, sir, ng filtration. Okay? So your dialysis uses the concept of filtration. It uses also the concept of your osmosis. Okay? So filtration and your osmosis. Okay. So meron tayong dalawang forms ng dialysis. Number one, meron tayong tinatawag, guys, na hemodialysis. Okay? Hemodialysis. Okay. So pag sinabi kong hemodialysis, guys, tandaan natin to, okay, yung blood natin, pinapalabas, okay, at saka ang gumagawa, guys, yung machine, siya yung gumagawa, sir, ng filtration. Pag hemodialysis, the machine will do the filtration. Okay. Yung access site, okay, yung access site natin sa hemodialysis, dalawa yan. Pwede yan siya na AV shunt. Okay, pwede siya na AV shunt. Pag AV shunt, arteriovenous shunting, yan yung ano guys, temporary. Kapag kakasimula pa lang ng dialysis, AV shunt muna. Usually guys, yung sa leeg. Okay, pwede din naman sa brachial area. Pero usually pag sa brachial area, kailangan itatahi yon at idudugtong yung artery at saka yung vein. Yun yung AV fistula. Yung AV fistula, guys, tandaan mo, ito yung long term. Okay? Para yan yung long term na access site for your dialysis. Okay? At saka tandaan mo, guys, remember this one. Yeah, kapag nagkakaroon kayo, guys, ng hemodialysis, yung time niyan, yung dwelling time niyan, okay, nakadepende po yan sa sir kung gaano ka daming ano, water or yung waste na kailangan natanggalin sa pasyente. At saka kapag hemodialysis, guys, usually ginagawa to 3 times a week. 2 to 3 times a week to. Usually every Monday, Wednesday, or Friday, or baka Tuesday to Thursday and Saturday. Ganun yun. Okay? And sir, take note dahil ito ay ano, dahil ipapalabas yung dugo sa katawan natin, syempre meron tong heparin. Okay ha? So ang ibibigay na medication dito sir, kailangan meron tong heparin para hindi mag-clot yung dugo. Okay? So dapat yung dugo na dumadaan doon sa tube at yung dugo na nafi-filter doon sa ating hemodialyzer, sa ating hemodialysis machine, kailangan guys na meron yung heparin. Para again, para hindi po mag-clot yung dugo. Okay? So pag nag-clot yun, malamang madi-discard yun lahat. Okay? So guys, ano yung mga concern natin dito guys sa ating hemodialysis? Okay, okay, mga nursing concern. Okay. Ano yung mga nursing concern kapag sinabi kong hemodialysis? Okay, sir, take note. First concern, kailangan you need to start slow. Okay? Start slow. Bakit kailangan mag-start ng slow to prevent? Okay? Kailangan mag-start ka ng slow to avoid your DDS. Okay? Yung ano yung DDS, sir? Yan yung DDS, yung DDS, that's your dialysis. Okay? Ano yung D? That's your disequilibrium disequilibrium syndrome. Okay? Yan, kailangan mag-start ng slow to avoid the DDS. At just in case kapatid, pag nangyari na yung DDS, tandaan natin, anong meron sa DDS na to, sir? Meron tong headache, okay? Sasakit yung ulo ng pasyente, okay? There will be your headache. Aside from the headache, guys, yan, aside from that one, headache talaga yung primary symptom niyan and magkakaroon pa siya, guys, ng seizures. Ano pa? Altered level of consciousness at pwede siya guys mamatay because of your cerebral edema. Kaya guys, delikadong delikado yung ating dialysis disequilibrium syndrome. Kaya once yung pasyente naka-feel na ng ganito, you will have to stop the dialysis. Ha? You will have to stop the dialysis. Okay, stop the dialysis kapag naka-feel na ng ganyan yung pasyente. Okay, tapos ano pa? Sir, take care of the access site. Okay? Kailangan guys, take note, no pressure. There should be no pressure on the fistula. So kung may AV fistula ka, bawal ka mag-BP sa AV fistula. Okay? At doon pag natutulog, dapat hindi naiipit yung AV fistula na yan. Okay? And yun, no pressure on the fistula. Okay, ano pa? Sir, you will need to assess for the patency of the fistula from time to time. You need to palpate for bruit. I mean, for thrill. Palpate for thrill. Ayan, nabaliktad yung sinasabi ko. Palpate for thrill and auscultate. Palpate for thrill and auscultate for bruit. Okay? Palpate for thrill and auscultate for bruit.
Okay? That's one of your nursing concern. To check if the fistula is patent. Okay? Palpate for thrill and observe for your ruby. Okay ha? Yung tatandaan natin guys dito. Tapos take note guys ha, basta hemodialysis din, ilalagay ko dito. Gawin ko lang siyang green para hindi para mas ma-separate. Guys, take note pag hemodialysis guys, take note weight loss is expected. Ha? Weight loss is expected. Ano pa? Pag nag-hemodialysis guys, yung pasyente, you will have to withdraw or do not give. Okay ha? Withdraw all medications before starting your dialysis. Okay? Heparin lang yung medication na kailangan na ilagay. Hindi siya i-inject sa pasyente yung heparin ha. Yung heparin ilalagay sa dun sa tubing mismo. Okay? So meron yung heparin site dun for heparin infusion, doon ilalagay yung heparin at from time to time maglalagay yung machine automatic na magpapump yun ng heparin doon sa tubing. Okay? So para hindi mag-clot yung ating tubing guys ha. So withdraw all medications. Okay? Another thing also guys is kapag nagda-dialysis guys, take note, alam mo na, you need to start slow. Okay? At saka importante din na alam mo na yung mga weight loss na to. At saka pag nagda-dialysis guys, you have also to assess. Okay? Assess the distal extremity or the distal part of the fistula. Okay? Kasi guys, take note, kapag hindi patent yung fistula, yung distal part niya, pwede siya magkaroon guys ng necrosis. Ang tawag doon is Steele syndrome. Okay? So pwede magkaroon yung pasyente guys ng Steele syndrome. Ang sinabi kong Steele syndrome guys, that could be your necrosis, okay, of the distal part of the fistula. Kaya kapag nagkaroon yung pasyente ng Steele syndrome, pwede siya na maputulan ng kamay. Kaya that's why you need to check the distal part of the fistula kung okay lang ba yung patency. So, i-check mo yung capillary refill. Example, may fistula ko sa right. Check mo yung capillary refill. Check mo din dito yung color. Check mo yung temperature. Check mo yung sensation kung nakaka-feel pa ba. Kasi kung wala, kung may problema yun, tawag doon, ano yung Steele syndrome, ha? That's your Steele syndrome. Okay, so yung mga concerns natin, guys, kapag, ano yun, guys, kapag ito ay hemodialysis. Okay? Pero itong hemodialysis, kailangan pa talaga pagpunta ng pasyente sa dialysis clinic or sa hospital para lang magkaroon ng dialysis. Kaya dahil dito, nakaka-stress to sa pasyente, at saka medyo disturbing to sa kanilang part, lalo na pag malalayo, di ba? Kaya ang ginagawa guys dito pag hindi pwede sa yung pasyente sa hemodialysis, then meron naman tayong tinatawag guys na peritoneal dialysis. Okay? Meron tayong peritoneal dialysis. That's the other form of your dialysis. Okay? Ayun. Okay. So kaya again, this is for your hemodialysis. And yeah, in the next ko na. Okay. The other form of dialysis guys, ito, sagad na pala tayo sa slides natin. Okay? The other form of your dialysis is meron tayong number 2. Lagay ko lang dito si number 2. Okay, number 2 na dialysis. Meron tayong peritoneal. Itong peritoneal dialysis guys, ito yung maraming kacharcharan. Okay. Dalawang uri yung peritoneal dialysis. Meron tayong automated. Okay. Yung automated guys, yun yung gumagamit ka pa ng machine. Okay? Pag automated ha, meron kang machine dito na ginagamit. Okay? At saka, pwede din siya guys na ambulatory. Okay? Yung ambulatory, yan yung ilalagay lang yung yung dialysate doon sa ating peritoneum. Okay? So pag peritoneal dialysis guys, tandaan natin to. Okay? Ang ginagawa dito, yung peritoneum, okay? Dito nangyayari yung nagkakaroon ng filtration. Okay? Sa peritoneum mga kapatid, doon nagkakaroon guys ng filtration. Okay? Ang access site natin dito, okay, sa peritoneal dialysis is merong catheter that is placed just below your umbilicus. Okay ha? Merong catheter. Okay ha? So meron tayong catheter dito, sir. Okay, merong catheter na ginagamit. Okay? At saka yung catheter na yan, guys, na ginagamit natin, ang pangalan niya is your tank cuff. Okay? So meron tayong tank cuff.
catheter. Okay, at tank of catheter. Okay. Tapos, okay, ito yung pasyente natin. Ito yung pasyente, guys. Okay, ito yung kanyang tiyan. Yung pasyente natin. O, syempre, wait, huwag ko lang i-draw it kasi pangit tignan. Okay. Ito na lang yung pasyente natin. Pagkaya natin yung tiyan. Okay, yun. Pasyente, yung paa. Okay, ha? Pero parang yan si Baymax, sir. O basta, isipin mo yan yung pasyente. Okay, yan yun. Okay. So, ang ginagawa dyan, guys, dito sa ating, sa ating dialysis or peritoneal dialysis, meron niyang dialysate. Okay? Yan yung ating dialysate. Okay? Yan yung solution. Okay? The dialysate solution. Tapos, meron niyang ditong catheter. Okay, yan ha, meron tayong catheter dyan. Yan yung tank of catheter. Yung tank of catheter, guys, naka-attach yan parating sa pasyente. Okay. Tapos, yung dialysate natin, yan yun, meron niyang tubing, okay, para i-drain siya, para ipapasok siya. At between the tank of catheter and the tubing of the dialysate, meron niyang tinatawag na transfer tube. Okay? So yung blue, ang tawag doon, transfer tube. Okay, so ang ginagawa ng transfer tube, siya yung magkoconnect ng ating dialysate papunta doon sa peritoneum. Okay? At pagkatapos dun, guys, okay, kung merong input, meron naman yang outflow. Okay, so meron na naman yang outflow. Okay? So yun, meron yang outflow. Okay, ha? So merong dialysate at meron yang outflow. Sir, usually, yung ilalagay na solution dyan, madami. Okay? Yung solution na ilalagay dito, okay, it's a very concentrated solution. Usually, ang brand niyan is Impersol. Okay? It's a concentrated solution, ha. Masyado tong it's rich in glucose. Okay? So, meron niyang dextrose. Okay, na solution. It's a very concentrated solution. So, ginagawa niyan, that will do the osmosis doon sa peritoneum. Okay? Usually, sir, gano'ng kadami yung ilalagay? Around 1.5 to 2. Okay? To 2.5. 1.5 to 2.5 liters yung ilalagay. Okay? Kaya habang ilalagay doon yung ating yung Impersol, yung pasyente, mafe-feel talaga niya na lumalaki yung tiyan niya. At saka, mafe-feel ng pasyente talaga na medyo mabigat. Okay? Kasi, madadagdagan ka ng 2.5 liters eh. Okay? At yung na yan, yung 2.5 liters na yan, guys, i-dwell mo yan. Okay? Meron yan siyang dwell time. Okay? Mag-i-stay yan doon, yung tawag dito, yung ating Impersol, it will stay for 3 to 4 hours. Ha? Yun yung dwell time kapag ito ay peritoneal dialysis. Okay? So, tapos, usually guys, ginagawa to guys, pag peritoneal dialysis, this is done usually 2 to 3 times a day. Okay? So, ginagawa yung peritoneal dialysis 2 to 3 times a day. Kahit sa gabi, pwede gawin. Okay? Kaya yung pasyente, guys, pwede siya na maglagay siya ng dialysate solution tapos matutulog para pagkagising niya, so i-drain na lang niya yon. Okay? At malamang pagkagising niya, na fresh siya kasi bagong labas ng kanyang mga waste product. Okay? So yan yon sa kanyang dwell time. Tapos ang mga babantayan lang naman dito, sir, is ito yon ha. Take note. Ito yung mga babantayan at ito yung mga concern. Take note of this one. Expected na babantayan. Kapag nagkaroon yung pasyente ng cloudy na outflow, kapag yung lumabas dun sa peritoneum is a cloudy outflow, that could be a sign na merong infection. Okay? Or that could be your, yun sir, peritonitis. Okay? Peritonitis. Okay. Sir, take note, ang normal na result dapat normal ha, normal to, dapat yung outflow, yung lumabas, yung output should be greater than the input or the inflow. Okay? So kung nagpapapasok ka ng 1.5, dapat more than 1.5 yung yung lumabas. Bakit? Kasi kasali naman yung waste at yung tubig. Okay? So ngayon, take note. If the inflow or the input is greater than the outflow, or take note, the input is equivalent to the outflow, ang ibig sabihin, walang silbi yung dialysis mo.
Bakit? Kasi ang rule dito, kailangan may lumabas. So pag walang lumalabas doon, ang ibig sabihin kapatid, pag yung lumabas is same lang din sa pinasok mo, ang ibig sabihin wala kang na-drain, wala kang na-filter na water. Okay? So kapag ganito guys, you will have to turn your patient side to side. Okay, side to side. So you need to turn your patient side to side. Nang ganun guys, itaturn mo siya side to side para ma-squeeze, okay? Or para maipalabas yung mga naiiwan. Kasi ang ibig sabihin nun, kapag mas marami pa yung inflow kaysa sa outflow, may naiiwan sa loob. Okay? And you will have to turn your patient guys side to side, ha? You will have to turn your patient from side to side. Okay? Ayun tatandaan dito. Okay. So itong ating peritoneal dialysis guys, mas maganda man to sa hemodialysis. Bakit? Kasi siya ay less hassle. Yun nga lang, kailangan lang magtsatsaga yung pasyente na gagawin yung 2 to 3 times na dwell time per day. Okay? Yun yung gagawin dito. At saka, ang peritoneal dialysis, low risk for your disequilibrium. Ang meron lang talaga dito, siya lang yung merong tinatawag mo guys na peritonitis. Okay? So yan yung concern niya kasi meron siyang access site, okay, may catheter doon, so pwede na may makapasok doon ng mga microorganisms, okay? That's why magkakaroon ka guys ng yung peritonitis, okay? So between the two, mas maganda pa rin yung guys, yung peritoneal dialysis kasi pwede siyang gawin sa bahay. Okay? Pwede gawin sa bahay yung peritoneal dialysis, especially yung ambulatory. Yung ambulatory, ito yung mga naglalakad, after the dialysis, di ba? Yung automated, yung may machine. Okay? Si continuous ambulatory, pwede to kahit na naghuhugas ka ng pinggan, o pwede ka kahit nga 'di ba pag naka peritoneal dialysis, pwede ka man pwede ka guys tawag dito maglakad-lakad, pwede ka mag-jogging, pero mild lang. Okay? So how about contact sports? Pag naka-dialysis ka, syempre medyo masakit din kasi 'di ba merong access site 'yon. So medyo medyo mabigat, mahihirapan ka. So there will be adjustments and as much as possible limit the contact sports, okay? Ganun yung mga tendency nun dito sa ating peritoneal dialysis. But the patient can still do his or her ADL, okay? Habang nangyayari yung dwelling time na 3 to 4 hours, okay? Yung dwelling time natin. Okay? And remember that the outflow, guys, pag naging cloudy or merong pus, that could be a sign of your infection. And another thing also, pag nagkaroon, guys, ng hard board-like abdomen, okay? Pag nagkaroon ng hard board-like abdomen yung pasyente, plus plus there will be redness, okay? Redness of the site, okay? Ibig sabihin sir ng site yung catheter, okay? Pag merong site, sir, again na ulitin ko, this is still a sign of what? Infection, ha? Sign pa din yan ng infection, okay? So yan yung sa sir? Peritoneal dialysis. Ano siya? Automated and ambulatory. So again, mababawasan pa rin yung timbang ng pasyente dito. So yan yun ha. So yan yung peritoneal dialysis. So these are the two na mga mga management natin. Yan yung dalawang dialysis. Si hemo, okay, at saka si peritoneal. Okay, so pag hemo, yung mga fistula at saka mga shunt. Pag peritoneal, ano yung sir? Catheter. Okay? So yun yung tatandaan natin guys in terms of your basta mga chronic renal failure. Pero pwede pa din guys, mag-dialysis yung acute renal failure. Yun nga lang, yung dialysis niya is only, siya guys, sa temporary lang. Kasi may recovery man. Unlike the ESRD, okay, na ito ay irreversible, kaya long-term yung dialysis. At kung meron mang ultimate management dito, that would be none other than your kidney transplant. Diba? So pag kidney transplant mga nurses, kailangan ng donor at saka pag nag-kidney transplant ka, ang traditional way of transplant, hindi na tinatanggal yung sirang kidney. Maiiwan lang yun doon. Okay? So pag may kidney transplant, yung bagong kidney mo, ilalagay lang yan sa tawag dito sa ileum, yung buto sa ileum, okay? Sa ika-cradle lamang yan, okay? Doon sa ating sa iliac crest, doon lang ilalagay yung ating kidney na bago. Tapos, pag na-suture na yung mga renal arteries at saka renal vein at saka yung mga ureters, hindi agad-agad mag-function yung kidney
na transfer sa iyo. Okay? Pagkatapos ng ng kidney transplant, it would take 2 to 3 weeks pa bago mag-function yung cadaver na kidney. So 2 to 3 weeks. Kaya pagkatapos ng kidney transplant, kailangan pa munang mag-dialysis ng pasyente for 3 weeks. Okay? Magda-dialysis muna siya for 3 weeks and then after that one, isang sign na nag-function na yung kidney na transfer is kapag meron ng urine output. Pag dumadami na yung urine output, okay. It means that effective yung transplant. That will happen after 3 weeks pa. And after the transplant, guys, kailangan guys dito ng tawag dito? After the transplant, kailangan ng lifetime na anti-rejection therapy. Okay? Yung mga cyclosporine, mga azathioprine, yung mga steroids, because your danger there if kapag may kidney transplant is the transplant rejection that happen as a result of your delayed hypersensitivity. So dahil delayed yung hypersensitivity, it could happen after weeks, after months, and even after years. Ha? Kaya kailangan long term or lifetime yung ating tawag dito yung mga anti-rejection. Okay? So yun yung tatandaan mo guys for your peritoneal dialysis, kidney transplant, at saka yung ating sir, mga hemodialysis. That is in the case of sir, in the case of your the chronic kidney disease. Okay? Mas magagamit mo yan dito pag mga chronic kidney disease. Okay? So yan yung dalawa na common na mga problema basta mga renal system. Okay, when you talk about the kidneys, guys, ito talaga yung mga concern natin, the AKI at saka yung CKD, the dialysis at saka yung ating mga transplant. Okay? So yan yun guys. Okay? So ganun na siya kadali yung ating mga yung mga tawag natin dito yung mga disorder. Okay? Tapos, yeah, we also talk about some of your mga guys, mga electrolytes, guys. Pag-usapan natin yon. And yes, yan yun. Yun yung mga topic na nako-cover ko under our division of topic ng mga lecturers dito sa NCLEX. Okay? Yun yung mga mga division ko na topic. Okay? Yung mga OXY, yung GU, the STD, the ENDO, yung mga ACLS, yung mga ACG, at saka yung mga tawag dito mga crisis. Okay? So, our next meeting, doon na tayo guys sa mga exams. We will have your examinations sa mga kapatid. Okay? So mag-i-exams tayo doon and parang yung next meeting natin guys will be on the 30. Okay? So may papa-exam tapos i-check natin kagad guys sa ratio tayo pagkatapos. Maganda din kasi yung exam ratio pag mga text na style. Okay? So that will be on our next meeting. It will be on yeah, it is on 30. Diba? Tama. Okay. So 30 yung ating next na meeting. Okay, so that will be on November 30. Same time pa din guys, 6 to 10 p.m. Okay? Yan yun. So, that's it guys. Ayan, nakuha ko na yung mga yung nako-cover up ko na yung mga kailangan din na dapat na i-cover up natin dito. And we will now go to your Q&A na tayo na portion of our next meeting para wala nang utang talaga. Okay? That's it mga future nurses. Guys, okay? So, rest na muna tayo ngayon kasi medyo na din, yeah, late night na din guys. So, see you on guys, okay, on the 13th. Okay? Oy, yan pala yung mga kumusta ka dyan, Jun? Walang dami mo ng mga supplies dyan, Yan, sir. Kompleto Mga na. beto na yan. Daming collection. Thanks, salamat, sir. Oo, bili ako ng isa dyan pagpunta ko. Oo. Oo ba? Ay, Sige, pupunta ka ng sige, December 1, sir. May meeting daw. Oo, baka punta ako. Punta See ako. you. Pupunta rin, Kaya nga, sabi pinapunta ko ko, ni bili ako Papa dyan P. ng isang supply. Oo, Sige, sige. tagay tayo. Sige Sige, sir. Sige, See sige. you, see you. Salamat, sir. Oo, yan. Sige. Thank you mga USRNs. Okay. So good night. Good night, guys.